Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na sambahin ako. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa doon ang sala. Ang sala yun ang inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin magsala ng 5 beses sa isang araw at makikita natin kung gaano kahalaga ang sala. Lahat ng mga ibang bagay, lahat ng mga ibang ibada ay inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nandito siya sa mundo. Pero ang sala, doon niya lang inutos sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung inakyat siya sa kalangitan. At sabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag dumating ang Yawmul Qiyamah, titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sala ng isang tao. At kapag maayos yung sala ng isang tao, magiging madali para sa kanya lahat. At kapag kulang ang mga sala ng isang tao, ay mahihirapan na siya doon. At sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ang sala ay katotohanan, pinipigilan niya ang isang tao gumawa ng kasamaan. Isipin natin, sa labas tayo ng bahay natin, gumagala tayo kasama ng mga kaibigan natin, tapos nag-aya sila. Pero ikaw, kung isipin mo na kailangan ko magsala, malapit na dumating ang oras ng Maghrib, so hindi ka sasama. So yung sala ay pipigilan niya ang isang tao gumawa ng kasamaan. Pagkatapos mo mag-Maghrib, sabihin na sige, sumama ka na ngayon, pero ang nasa isip mo ay yung salatul Isha, kailangan ko magsala ng Isha. Kaya ang sala ng Isha, kung nagsala ka ay pipigilan ka rin gumawa ng kasalanan. Ang dami natin nakikita mga tao, nagsasala naman sila 5 beses sa isang araw, pero nakikita natin parang ang sama pa rin ng ugali nila. Ibig sabihin nun, mayroon pagkukulang sa sala nila. Baka hindi maayos yung pagsasala nila. Baka nagsasala lang sila para matapos lang. Ang sala, siya ay haligi ng Islam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ang pagkakaiba natin mga Muslim sa mga hindi mga Muslim ang sala. At kung sino man ang iiwanan niya ang sala ay pagkufur na siya. Kaya dapat palagi natin napahalagaan yung sala natin na 5 beses sa isang araw. Dami natin mga kapatid na Muslim, sobrang swerte nila. Yung masjid ay katabi lang ng bahay nila. Pwede na nang lakarin ang masjid. Pero nakikita natin hindi pa rin sila nagsasala sa masjid. Ang dami mga tao, pinapangarap nilang tumira malapit sa masjid. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang pagsasala ng jama'a ay mas mainam siya pagsasala na mag-isa ng 27 times. Lalo na yung mga laki, na dapat talaga wajib na magsala sa masjid kapag mayroon masjid na malapit sa bahay nila. At nung tinanong ng isang sahaba, anong pinakamahal na gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu fi waqtiha. Ang pagsala sa tamang oras niya. Dami natin nakikita mga kapatid natin ng mga Muslim na abutan nila ang oras ng sala. Wala naman silang ginagawa, pero pinapalit pa rin nila ang sala nila at magsasala sila kapag malapit na matapos ang oras ng sala. Yun ang mga sinasabi ng mga scholar natin na yung mga taong palagi nilang dinidelay yung pagsasala nila ay i-delay din ng Allah subhanahu wa ta'ala yung risk sa kanila. Nang binanggit na Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'un, fawailul lil musallin, sumpa sa mga taong nagsasala. Isipin mo, mayroong mga taong nagsasala pero sinusumpa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit yun? Alladhina hum an salatihim sahun. Sila yung mga taong nakakalimutan nila ng sala. Late na sila nagsasala. Sila yung mga taong hindi nila pinapahalagaan yung sala nila. Alladhina hum yura'un. At kapag sila ay nagsasala, papakitang tao lang sila. Kapag nagsasala sila para makita ng magulang, kapag nagsasala sila para makita ng kaibigan, dapat nagsasala tayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At payo sa mga magulang na kapag sasabihin mo sa inyong mga anak na magsala, huwag niyong pilitin na magsala, pero hindi nila alam bakit sila magsasala, hindi nila alam kanino sila magsasala, hindi nila alam ano bang dahilan, ano bang makukuha nila. Yun ang sinasabi ng mga scholar natin, dapat sinasabi niyo sa mga anak ninyo yung mga kabutihan ng sala, anong nakukuha natin sa pagsasala, para sila mismo gagalaw, sila mismo mag-iisip na magsasala pala ako sa masjid 27 times ang reward na makukuha ko, kaya pupunta ako ng masjid. Pero kung nakikita natin, mga magulang, hindi man lang nila tinuturo sa mga anak nila kung bakit sila nagsasala. Buong buhay, pinipilit lang nila ang mga anak nila, tapos magtatanong sila, bakit yung anak ko hindi siya nagsasala? Bakit yung anak ko iniiwan niya yung sala? Bakit anak ko niloloko niya ako? Sinasabi niya nagsala siya pero hindi siya nagsala. Ay isa rin yung dahilan kasi hindi nila alam kung bakit talaga siya nagsasala at kung kanino sila nagsasala. At nagbigay ng halimbawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag mayroon sa bahay ninyo, sa labas ng pintuan ng bahay niyo, mayroon isang ilog at maliligo ka doon ng 5 beses sa isang araw, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon bang matitirang dumi
sa katawan mo? Sabi ng mga sahaba, wala. Ya Rasulullah, walang matitirang dumi. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun ang sala. Nililinis niya ang mga kasalanan ng mga tao 5 beses sa isang araw.